Okay, to start creating an CSS, so first na una natin gagawin is to create an HTML. So doon sa loob ng HTML, doon natin gagawin yung CSS para ma-view natin kung ano yung mga design na ginagawa natin. So first, click natin yung HTML. Then once na click na natin, so nag-create na siya ng HTML. Papalitan natin yung title. So gawin natin creating CSS yung title niya. Then save muna natin siya. So yung ginamit ko is a shortcut key, Ctrl S. Pwede rin natin gawin yung dito. So file, save as, and then lagay natin index.html. So kung yun yung unang HTML na gagawin natin, dapat lagi natin siyang i-name as index. Mapa index.php or index.xml yan. Kasi yun yung unang binabasa ng server or nung browser pag nilo-load natin yung folder nung isang website. So once na nalagay na natin yung name, click natin yung save. So ayan, nakagawa na tayo ng HTML. Next is i-demo natin yung kung paano gumawa ng isang inline CSS. So basically, pag inline CSS, mostly nasa loob sila ng mga HTML tag. So gagamit tayo ng span para may pakita yung inline CSS. So ang gagawin ko muna is yung purely na HTML. So maglalagay ako ng span, and then sa loob ng span, this is an inline CSS. So pag gumamit tayo ng span, wala siyang effect dun sa text na or yung nilalagay natin na content ng page natin. So preview natin or tignan natin yung ginawa nating page. So ayan, ito na yung ginawa nating page. So this is an inline CSS. So balik tayo ngayon dun sa Dreamweaver. So ngayon ang gawin natin, lagyan natin siya ng style or yung tinatawag na inline style sheet. Pag inline ang gagamitin natin, gagamit tayo ng attribute na style para sabihin kay browser na meron tayong inline style para dun sa isang specific na line. Kaya nga siya tinawag na inline or line by line yung pag-design niya. So ang gagawin natin, maglalagay ako ng font. So font family, ito yung mga Calibre, Verdana or Arial. So ang lalagay ko Calibre, and then font size, which is 50 px, this means pixel, and then font weight, so ito yung bigat, ito yung bold, ganon. So ilagay natin bold, and then save natin. Punta natin yung ginawa natin page, then refresh natin. So yan na yung inline CSS. The next na gagawin natin is yung paggawa naman ng internal style sheet. So balik tayo dun sa Dreamweaver. So pag gagawa ng internal style sheet, typically
gumagamit na tayo ng tinatawag nilang selector. So yung selector na hahati yun sa tatlong part. We have the ID selector, the class selector, and then the tag selector. Pag sinabi nating ID selector, gumagamit tayo ng tags na ID or attribute na ID. Pag ang ginamit naman natin ay class, nagamit tayo ng tag na class. Pero pag ang ginamit naman natin is tag, typically pag tag, yun yung mga HTML tags. So first, para ma-explain natin mabuti kung ano yung ibig sabihin ng tatlong yun, gamitin natin sila as example in internal. So gagawa ulit ako ng span, isang span, pero hindi na tayo maglalagay ng inline, gagamit tayo ng internal. And then una natin ipapakitang example is yung internal style sheet using ID selector. So type natin yung ID and then maglagay tayo ng ID name nya, lagay natin S1. So shortcut na yung gawin natin para madali yung explanation. And then sa loob ng span, maglagay tayo ng text para ma-visualize natin yung nabago. So this is an internal CSS using ID selector. So close natin yung span. And then para makagawa tayo ng style, or kung dito natin ilalagay yung style nya sa may loob ng header. So gagamit tayo ng tags na style and then lagay natin kung anong type siya. Lagay natin as type text CSS. Then close natin. So kaya ganito yung ginagawa ko para kahit makalimutan natin mamaya mag-close, automatic na i-close na natin siya. And then sa loob ng style, doon natin i-declare yung mga element na gusto nating mabago sa isang specific na selector. So dahil na-declare tayo ng ID S1 or selector dito, i-call natin siya ngayon dito sa loob ng style. So ang pagko-call using ID, pag ID ang ginamit, is through the use of the number sign. So itong si number sign, siya yung magsasabi sa browser na may style na ang ID niya is S1. So pag i-call natin itong part na to, or para i-design natin itong part na to, we need to declare na number sign, which is ID, and then follow yung ID name yung nilagay natin, the S1, and then open and close bracket. So doon sa loob ng open and close bracket, doon natin ilalagay na yung mga property. So kung ano yung property na nilagay natin dito sa inline, ganun din yung gagamitin natin sa internal. So halimbawa, ang gusto kong ilagay family ulit, then ang ilalagay ko naman ngayon is Arial, and then font size 20, and then maglagay tayo ng ibang decoration. So halimbawa, text decoration, lagay natin, pili na lang tayo dito sa selection. So meron dyang inline through, overline, underline. So try natin yung line through and save,
then refresh natin yung ginawa nating page. So yan, so dumugtong dun sa ating ginawa kanilang inline is yung internal style sheet. So yan yung inline and internal style sheet natin. Okay, the next na gagawin natin is nakagawa na tayo ng internal. So ang susunod na is yung internal CSS using class selector naman. So kung kanina ang ginamit natin is ID selector, ngayon is class. So kakopy na lang natin itong sa part ng ID and then paste natin sa baba niya. So para mas makita natin yung difference, lagyan natin ng break. So para mag new line siya. Ayan. And then ang gawin natin dito, gawin natin siyang class. And then so lagyan natin yung C1. And then this is an internal CSS using class. Lagyan natin dito class selector. So take note guys, itong tinatype natin dito sa loob ng span, ito yung magdi-display doon sa ating browser. So save natin. So using class, ang gagawin natin dito sa style niya. So pag class ang gamit natin, ang i-represent niyang symbol is dot, and then followed yung last name. So dapat laging meron ganito, dot pag class, pag ID, number sign. So open and close. So etong buong ito guys, ito yung tinatawag nilang rule set, or yan yung structure or main structure ng CSS natin. So ito yung property, itong font family, and then ito naman yung value niya. Yan. So sa loob ng CI ay C1, dyan natin ilalagay yung mga property. So halimbawa ang property ng class selector, gawin natin siyang iba yung kulay. So lang i-declare natin color, then select yung color. So mga blue. Then ano pa ba yung ibang pwede natin gawin sa text? So text decoration. So try natin siyang gawing bling. And then save natin. Then tignan natin yung output. So refresh natin. Ayan. So ito yung internal using class. Ito yung ID selector. And then yung using inline. So next, doon naman tayo sa tinatawag na internal style sheet using tag selector. So balik tayo sa Dreamweaver. And then gawa tayo ng panibago. So yung next na gagawin natin, para naman maiba, gagamit tayo ng table. Or para mas mabilis, punta tayo sa Dreamweaver. So sa insert, select natin table, and then kung ilang row, so about 3 rows and 3 column, then width, table width, yan lang natin 100 pixels. So click OK. Ayan, so naka-create na tayo ng table. So pag sinave natin siya, and then titignan natin, so ganyan yung nag-create na table. But if i-manipulate natin siya using CSS, so dun tayo gagamit ng tags. So ang gagamitin natin tags para dun sa inline is yung pwedeng yung mga tags na dito. So unang gawin natin is gusto kong i-declare sa CSS yung width and height nya. So using dito, take note guys, pag tag selector, wala ka nang ilalagay na dot or number sign.
kung ano yung pangalan ng tag na yun, yun na kagad yung ilalagay mo. So, halimbawa, table, and then, open and close, ganyan. So, yung table, gusto ko yung width niya. May natin 300 pixels and height 200 pixel. And then, so gusto ko siyang gawin yung color. Okay, border. Tapos hanapin natin yung color. Palitan natin. Gawin natin siyang red. And so save natin. And then preview. Tignan natin yung nangyari. So yan. Tignan na yung karon sa ating table. Lumaki siya. So halimbawa naman, ito pa yung ibang gusto natin gawin. Tanggalin natin yung border. Table. Then maglagay tayo dito. Border. Then dash 1px. So kagandahan kung gumagamit tayo ng Dreamweaver, automatic, once na naglagay tayo ng property, pinapakita niya, after natin ilagay yung colon, pinapakita niya kung ano yung mga pwedeng maging at value nung isang property or nung element na yun. So save natin, then check natin yung, ayan, ganyan na yung nangyari sa ating table. Naging ang border niya, naging dash. So, yun na yung example ng internal style sheet using attribute or what we call it, tag selector. Yun. So, next, so, ito yung last type ng CSS. We have the external. So what if gusto natin itong part na to, itago natin siya sa isang file. So para gawin yun, first mag-create muna tayo ng CSS na file. So file, new, and then select CSS. And then save natin yung CSS natin. Dapat kung saan natin sinave yung index or yung HTML natin, dapat doon natin i-save si style. So, para kahit i-transforman natin siya, magkakasama sila pare-parehas. So, may ilalagay kong name, depende na sa inyo kung anong gusto yung name ng yung file. So, lalagay kong name, style.css. So, yung .css, yun yung extension name ng style sheet natin. Then, click save. So, na-save na natin siya. Next is to ililink na natin yung nagawa nating style sheet. So, link, gagamit tayo ng tag na link, and then rel. So, lagay natin yan, style sheet. Then, kung ano yung type niya, type CSS, and then yung link. So, browse natin, and then select natin yung style. Yan yung sinave natin kanina. Then, close. So, yan. Refresh na lang natin yung Dreamweaver. So, ibig sabihin, pag nagkaganyan, yung pag-link mo, nakita mo yung create mo kanina, ibig sabihin, tama yung pagkakalink. So, close natin na yung ginawa natin kanina kasi nakalink naman na dito. And then, i-cut natin tong part na to. Delete natin na yan. Save natin. Tignan natin kung ano nangyari doon sa ginawa nating page font nung tinanggal natin yung internal CSS niya. So yan, ganyan lang nangyari. Nawala na yung design. Only yung inline na lang yung meron. So gagawin natin yung kinat natin na CSS, dito natin i-paste sa external. So ganyan lang din ang external natin. Nawala lang yung style na tags, yung open and close ng style. And then save natin na siya.
So, try ulit natin gawin. Ayan, bumalik na dun sa dati yung ating page. So, yan kung paano gawin ang CSS, kung paano gamitin ang CSS. So, kung paano gawin ang inline, internal, and external CSS. So, typically, pag i-design natin ang isang page, mostly, ang nagagamit natin selectors, si ID and si class. So, laging pinakamataas is si ID, sunod si class, and then pinakamababa si tag selector. So, dyan na nagtatapos yung ating video tutorial about CSS. Thank you.